Sabi ko sa'yo, magbihis ka ng maayos. Bakit parang nasa probinsya ka pa rin? Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Hoy, ikaw ha. Kakakumpuni mo lang ng maliit na kumpanya. Nagmamalaki ka na ngayon. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa engagement mo. May respeto ka pa ba sa aking ama? Pa, ang sarili kong buhay. Kaya kong magdesisyon. Sina, naghanda ako ng formal na damit para sa'yo. Magbihis ka na sa kwarto. Marunong akong maglakad ng mag-isa. Hello? Ano? Sige, pupunta ako dyan agad. Pa, magbihis ka muna sa kwarto. May aayusin lang ako sa opisina. Babalik ka ako mamaya. Oo nga pala pa. Pagkatapos mong magbihis, dito ka lang sa kwarto. Huwag kang lalabas. Medyo mapili ang mga kamag-anak ni Yan. Huwag tayong maging bastos. Takot kang maging bastos ang isang probinsyano? Alam mo, sa probinsya, ang pagiging magalang mas mahalaga kaysa sa syudad. Ayos na pa. Sumunod ka na lang sa akin. Alis na muna ako. Ang taranta mo, kanino ka kaya nagmana? Sana hindi ko pinatulong si Xiaoyu sa bulok mong kumpanya. Xiaoyu, una, bigyan mo ang pamilya Liu ng Haidu ng 10 bilyong order. Tapos, itaas mo ang bayaw ni Liu Yan bilang punong tagapamahala ng sangay ng Haidu. Handa na ba ang mga regalong pinapaghanda ko? Yan. Ingat ka, Nak. Ayos ka lang ba? Yan. Ang ganda-ganda mo ngayon. Siyempre naman, kung wala kang ganitong ganda, paano ka makakapag-asawa ng mayaman? Hoy, yan. Kami ni Chen Hai, tunay na magkatapat ang galing at ganda. Maaga pa naman. Baka gusto mong magpahinga muna para makapagpahinga ka at maging nasa pinakamagandang kondisyon para sa engagement kay Boss Chen. Sige na nga, magpapahinga muna ako. Sino yan? Ikaw? Bitawan mo ako. Nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip. Nahalay ako. Yan. Anong nangyari? Sabihin mo sa amin kung anong nangyari. Tutulungan ka namin. Yung lalaking sumalo sa akin kanina sa lobby, hinahalay niya ako. Ano? Boss, ang mga bagay na ipinakuha ninyo, narito na po ang lahat. Naghirap ka. Oh boss, si Zhang Lei, ang punong tagapamahala ng proyekto ng Bivalgari Haidu. Si Xu Ling, ang presidente ng Tianhai Technology Group. At si Qian Sen, ang presidente ng Haidu Logistics. Ang mga iyon, narinig ang balita na narito ka sa Haidu. Pinakisuyuan ako na magtanong kung maaari bang bigyan sila ng pagkakataon na makabisita sa inyo. Matagal na silang mga kasosyo, hindi rin naman ako dapat maging masyadong hindi makatao. Sabihin mo lang sa kanila. Ang balita na dadalo ako sa kasunduan. Si, Hoy, sandali ka. Ayusin mo. Ano ba yan? Baka naman napasama na rin tong babae. Gaano ba katagal ang pagitan? May isa na namang napahamak. Baka naman nakasalubong tayo ng masasamang tao na parang sa pelikula. Mahal. Lumaki na ang anak natin. Ikakasal na. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang bahay sa Qingshuibay na iniwan mo para kay Xiaohai. At ito, ang heirloom na jade bracelet ng pamilya ninyo. Ipinadala ko na para sa iyo sa manugang na babae. Ang iyong kaluluwa sa langit ay makakapagpahinga na rin. Dumating na. Ano ba? Gago, papatayin kita. Hawakan mo siya. Huwag kang gumalaw. Ano kayo? Kamusta? Alam mo ba? Magpapakasal ako ngayon sa Mr. Chen ng Chen Group. Matanda ka. Binabastos mo ako. Papatayin kita. Hatakin mo siya.
Sumayaw. Bumaba. Ikaw ba ay Liu Yan? Ang cute-cute mo. Naalala mo na, Nagkamali ka, Liu Yan. nagkamali? Sinabi mo na ginagamit ko ang sarili kong reputasyon para bastos ka? Bastos ka. Anong bastos? Ano ang sinasabi mo? Bitawan mo ako. Kahit sino ka, wala kang silbi. Walang makakapigil sa iyo ngayon. Gagawaran kita ng ginawa mo. Magbabayad ka. Gagawaran kita. Papatayin ko ang lahat ng anak mo. Tumigil. Ako ang ama ni Chen Hai. Ano ba yan? Anong sinasabi mo? Romdi ang asawa ko. Anong kinalaman ng litratong to sa biyanan ko? Nagbubulag-bulagan ka. Hindi ako nagsisinungaling. Sarhan mo ang bibig niya. Ako talaga ang ama ni Xiao Hai. Maniwala ka sa akin. Ang asawa ko ay presidente ng isang pampublikong kumpanya. Marami ang gustong makisipsip sa kanya. Ikaw na ganito lang. Gusto mo ring makipag-ugnayan sa kanya. Ewo. Hello, honey. Yan. Magsisimula na ang engagement party. Handa ka na ba dyan? Nasa opisina ako. May inaasikaso. Babalik na ako agad. Honey. Pumunta ka rito agad. Ako. Anong nangyari yan? Sinong nanakit sa'yo? Dahan-dahan lang. Ininsulto ako. Ano? Yan. Huwag kang matakot. Pupunta ako dyan agad. Dalhin niyo siya sa function room sa rooftop. Tumayo ka. Dalhin din ang mga gamit niya. Matandang to. Gagawin kitang hindi makatao. Manong maligayang bati. Mula ngayon, ang pamilya ninyo ay kasali na sa high society. Oo nga, aling simula pa noong bata. Alam ko nang matalino si Yan Yan. Tingnan ninyo, hindi ba't papakasal na siya sa mayaman? Tumataas na ang kanyang estado? Naku, nakakainggit talaga. Ang Chen Group ay ang pinakamainit na publicly listed company sa Heido nitong mga nakaraang taon. Sa loob ng 10 taon, ang net worth ni Chen Hai ay tiyak na aabot sa 10 bilyon. Ay, hindi tulad ng aming maliit na anak na nagtatrabaho lang sa Shanghai Group bilang ordinaryong empleyado. Baka anumang araw ay mawalan na ng trabaho. Huwag ganyan ang sabihin. Ang Shanghai Group ay ang number 1 conglomerate ng Daxia. Ang market value nito ay 1,000 bilyon. Maganda na ang magtrabaho si Sun Tao doon. Hindi na masama. Tungkol naman sa pagkawala ng trabaho, huwag kayong mag-alala. Kapag oras na, ayusin ko siya sa kumpanya ni Chen Hai bilang general manager. Si Chen Hai ay manugang namin. Ang kanyang ay atin din. Ano man ang gusto ninyo, isang salita lang yan. Tama. Yung halos lahat ng bisita ay narito na. Tara na tayo sa function hall. Pa. Yan. Halika, sabay tayong pumunta sa function hall. Sino ba siya? Sa araw ng kasal, ganito pa ang nangyari? Napakasama ng swerte. Pa. Naharas ako. Ano? Ano? Siya. Nang ako'y nagpapahinga ng tanghali, pumasok siya sa kwarto at hinaras ako. Hindi ako. Ang tapang mo, manghaharas ng anak ko. Ikaw na to. Manghaharas ka ng kapatid ko. Wala ka bang anak? Paano mo nagawa ang gawain na mas masahol pa sa hayop? Gago, dapat diretso na siyang patayin. Ang titulo ng bahay sa Clearwater Bay. Ang titulo ng lupa sa Qingshui Bay. Qingshui Bay. Ang mga bahay doon, puro malalaking mansyon. Isang piraso. Hindi bababa sa 100 milyon. Ano? Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala, matandang hayop. Hindi lang bastos, palamunin pa. Ang bahay na ito. Ninakaw mo yan sa babaeng yon, di ba? Akin yan. Malinaw na nakasulat dito, ang may-ari ay si Zhao Yunshi. Ikaw ba si Zhao Yunshi? Binigay yan sa akin ni Yunshi. Ang ibig mong sabihin, yung mayamang babae. Para alagaan ka, isang cute na taga-probinsya. Binigyan ka ng mansyon na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ganon ba?
Akala mo ba tanga kami? Liu Yan. Tumigil ka. Kude. Gusto kong makita kung ano pang mga bagay ang kinuha mo. Wow, ang ganda ng jade bracelet na yan. Himpil na berdeng jade bracelet. Sa Christie's, may naibenta na bracelet na mas mababa ang kalidad kaysa rito, na nagkakahalaga ng 200 milyon. Ang bracelet na to, hindi bababa sa 300 milyon ang halaga. Malamang ninakaw yan ng matandang yon. Matanda. Ibalik mo sa akin ang bracelet. Kahit napakamahal na bracelet, nangahas kang lokohin sila. Kapag nagising sa katotohanan ng tunay na may-ari, baka balatan ka ng buhay. Talagang hindi pangkaraniwan ang kakayahan nitong matanda sa pagiging palamunin. Kung ibabalik niya ang jade bracelet na ito, baka patawarin siya ng tunay na may-ari. Pero kung hindi niya maibalik, talagang wala siyang paglilipinan. Wag. Liu Yan. Basta ibalik mo lang sa akin ang bracelet. Yung usapin sa titulo, hindi na kita pag-iinitan dahil na rin kay Xiaohai. Kung hindi, pagsisisihan mo yan habang buhay. Pagsisisihan mo ito habang buhay, yan. Ikaw ang dapat magsisi. Yan. Pasagin. Oo, basagin. Basagin? Basagin mo yan. Basagin! Matandang hayop, gagawin kong mawalan ng kinabukasan. Wag. Papatayin kita. Sino ang papatayin mo? Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw ang nagpunit ng titulo ng bahay. Ikaw rin ang nagbasag ng jade bracelet. Wala kaming kinalaman Gion. Makakapagpatunay ako. Kaming lahat ay makakapagpatunay. Mga hamak na tao, walang malay, mga dagat ahas, magkakasabwat, mababangis ang puso. Baligtarin ang katotohanan. Tangang-tanga, tuso at mangmang, ang babaeng katulad mo, ay hindi karapat-dapat kay Xiaohai. Hoy, yan. Eh yung litrato. Ibalik mo sa akin ang litrato. Ibalik mo sa akin ang litrato. Ganda. Hindi lang ikaw ay may sugar mommy, ginagamit mo pa ang pera niya para magkaroon ng ibang babae. Talagang utak sa ibaba lang ang gumagana sa'yo, no? Ito lang ang litrato namin ni Yunxi, ang nag-iisang magkasama. Ibalik mo sa akin ang litrato. May asawa ka na? Tapos gagawa ka ng ganitong kasahol? Karapat dapat ka talaga. Sino mang magpakasal sa kanya, napakasamang kapalaran talaga. Ibalik mo sa akin ang litrato. Lahat ng ginawa mo ngayon, hindi ko napapansinin. Wala kang karapatang magsabi ng hindi ko napapansinin. Sige, ibabalik ko. Oo, pwede. Lumuhod ka. Gapangin mo at makiusap ka sa akin. Luluhod ako. Tumayo ka. Lumuhod ka ng maayos. Kunin ko ang buhay mo. Nandito na si Boss Chen. Nandito na si Boss Chen. Yan. Okay lang ba yo? Asawa. Nakarating ka na. Manugang, dapat tulungan mo si Yan, ang masamang tao. Siya ang gumawa sa Yan. Ano? Talagang na... Manugang, hindi mo naman kami iiwan dahil dito,
Dahil sa nangyari sa Yan, siya rin ay walang kasalanan. Asawa, Paano naman? Ako, Chen Hai, ay hindi taong walang puso. Ako at Yan, magmula kolehiyo hanggang ngayon. Paano ko siya iiwan dahil sa ganitong bagay? Bukod pa, siya ang biktima. Ang kinaiinisan ko, sa oras na kailangan mo ako, hindi ako agad nakarating para protektahan ka. Nanay, nasaan ang masamang tao? Ako mismo ang gagawa sa kanya. siya yun. Asawa, dapat tulungan mo ako. Nung nangyari sa kanya, Mahal, hindi mo alam. Itong masamang tao, pilit na pumasok sa kwarto ko. Pagkatapos niyang gahasain ako. Siya pa, ayaw pa niyang aminin. Kaya naman, sa galit ko, binigyan ko siya ng leksyon. Hindi kasalanan ni Yan. Ang may kasalanan ay itong masamang tao. Nataranta siya. Sinakal pa niya si Yan. Kaya kami nagpanik at hinampas namin siya ng bote sa ulo. Manugang, hindi kaya namin siya napapatay? kainis talaga itong masamang tao. Ma, yan. Huwag kayong mag-alala. Ito ay legitimate self-defense. Ako na ang bahala sa lahat. Pero, sana nga hindi siya namatay. Kung namatay man siya, mas napadali pa siya. Ginoong Chen, hindi lang siya. Nasaktan si Yan, kundi nagnakaw pa siya ng, titulo ng lupa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ng napakamahal na bracelet. Ano? Ang kapal talaga ng mukha. Nasaan ang mga ninakaw? Nandito. Nandito lahat. Yung ninakaw niyang titulo at bracelet ay... Nang mahuli namin siya, para mawala ang ebidensya, ginutay-gutay niya ang titulo at sinira niya ang bracelet. Hindi na namin nahadlangan. Sabay? Ito ay isang jade bracelet na top-grade Imperial Green. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 300 milyon. Ang pagwasak sa napakahalagang alahas na ito. Ang kalahati ng buhay niya ay sa loob na lang ng kulungan gugulin. Ang kasalanang gawa ng tadhana ay mapapatawad pa, ngunit ang sariling kapahamakan ay hindi maiiwasan. Ganito kalala ang kawalang galang sa batas. Paparusan siya ng batas. Tama na. Nakita niyo ba ang tatay ko? Tay, Maaga pong namatay ang nanay ko. Si tatay lang ang nag-iisa. Naghirap at nagtiis para lang ako'y mapalaki. Siya naman ay palaging nanirahan sa probinsya. Medyo tradisyonal ang kanyang pag-iisip. Kung sino man sa inyo ngayon ang magkakalat ng bagay na ito, ang sa tenga ng tatay ko, iyon ay pagtapak sa aking hangganan. Ako si Chen Hai. Pagdating ng panahon, huwag ninyong sisihin kung hindi ko na kayo kilala. Naku, Boss Chen, maaasahan niyo po ako. Kahit patayin niyo ako, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Tama. Kami ay mga matalik na kaibigan ni Yan. Talagang hindi namin gagawin ang anumang makakasira sa kanyang pangalan. Si Yan ay aking pamangking babae. Tiyak na magiging lihim din ito sa aming pamilya. Oh, siya nga pala, Yan. Ang tatay ko ay may malaking regalong inihanda para sa iyo. Ito ay mula sa nanay ko, para sa magiging manugang niya. Ano? Yan. Masyado kang nag-iisip? Parehong ordinaryong tao lang ang mga magulang ko. Paano nila mabibigay ang mamahaling regalong tulad ng ninakaw? hindi. Sila ay binigay na sa akin ang lahat ng pinakamaganda nila. Yan. Napakabuti mo. Kapag nakilala ka ng tatay ko, magugustuhan ka niya talaga. Oh, nga pala, Manugang. Nasaan na ngayon ang biyenan kong lalaki? Gusto mo ba na sunduin natin siya gamit ang kotse? Wag na. Nandito lang sa hotel ang tatay ko. Siguro napagod at nakatulog na. Ay, saang kwarto? Nandito na siya. Hindi pa namin nakikilala ang biyenan namin. Honey, hindi ba gusot ang buhok ko? Unang beses kong makikilala ang biyenan kong lalaki. Gusto kong mag-iwan ng magandang impresyon. Maganda ka. Kapag nakita ka ng tatay ko, magiging masaya siya talaga. Ma, nasa kwarto 888 ang tatay ko. Ha?
Bitawan mo ako. Paano ito nangyari? Anong nangyari yan? Hindi. Wala. Umalis ka dyan. Alisin mo ang paa mo. Alisin mo ang paa mo. Ito. Nasaan ang tao sa litrato? Anak, anong kailangan mo sa maliit na kaibigan na ito? Tay, Maliit na kaibigan. Saan ninyo itinago ang tao? Ibigay ninyo siya sa akin. Sige, ayaw ninyong magsabi? Ako na ang hahanap. huwag mong sasaktan. Tay, Xiaohai. Tay, Jay, Siya ba talaga ang biyenan kong lalaki? Talaga bang asawa siya ng tatay ko? Imposible. Hindi ba't probinsyano lang ang matandang ito? Paano naman pwedeng ama siya ni Ginoong Chen? anong nangyari? Sa wakas dumating ka rin. Sinira ninyo ang jade bracelet ng tatay ko. Ginutay-gutay ninyo ang litrato niya. At binugbog ninyo siya hanggang sa mahimatay. Ang gagaling ninyo talaga. Kayong mga bumali ng braso. Hindi. Hindi namin ginawa yon. Kayong mga sumira ng kanyang jade bracelet at gumutay sa kanyang litrato. Hindi. At kayong mga humamak sa kanya ng todo. Ang siyang nagtulak sa kanya hanggang sa mawalan ng malay. Hey Kami, Ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Kumakain kayo sa akin, gumagastos sa akin, nakatira sa akin. Ngayon, pinatumba pa ninyo ang tatay ko. Sige, ang lahat ng paghamak ninyo sa kanya, pababayaran ko sa inyo ng 100 beses. Chen-hai, ako ang biktima rito. Ano naman kung tatay mo siya? Ininsulto niya ako. Nagsisinungaling ka pa. Ang tatay ko, hindi talaga ganoon ang ugali. Bilis! Dalhin niyo ang tatay ko sa ospital. Ipakumpleto ang check-up sa kanya. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Liu Yan, ano ba ang ginagawa mo? Hanggat hindi na ipapaliwanag ng maayos ang nangyari ngayon, walang sinumang pwedeng umalis. Alam ko, maaga pumanaw ang nanay mo. Ang tatay mo ang naghirap ng mag-isa para mapalaki ka. Nagpapasalamat ka sa kanya at iginagalang ko rin siya. Pero ngayon, ang nasaktan at inapi, ako yun. Nagkasala ang tatay mo. Bastos siya. Inaamin ko, sinaktan ko siya. Mali talaga yun. Pero yung paghamak niya sa akin, papalampasin na lang ba yun? oo nga, Xiaohai. Alam namin mabait kang bata. Pero kailangan may katwiran sa lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng itakip ang sarili mong ama dahil sa bulag na pagsunod mo. Anak ko si Yan. Simula ng bata pa siya, ako ang nagpalaki sa kanya. Anong klaseng tao siya? Hindi ko ba alam? Mula ng bata siya, ang batang si Yan, isang beses, hindi nagsinungaling. Pero ngayon, napakalaki ng kinikilingan mo sa tatay mo. Ang laki ng pagkadismaya namin sa'yo. Ikaw. Kayo. Tay, Hindi ko siya inapi. naniniwala ako sa tatay ko. Sa loob ng mahigit 20 taon, anong klaseng tao ang tatay ko? Hindi ko ba alam? Imposibleng maging bastos siya. Chen-hai. Sinong babae ang magbibiro sa sarili niyang dangal? Wala akong sama ng loob sa tatay mo. Bakit ko siya sisiraan?
Hindi mo ba kayang pag-isipan ng mabuti? Hindi ba pwedeng pag-isipan mo ng maayos? Totoo nga, kung hindi talaga siya nainsulto, sinong babae ang mag-iinsisteng ipagkalat ito at ipagsisigawan pa sa buong mundo? Si Yan ang nobyo mo, magpapakasal na kayo, sa kanya. Wala ka bang tiwala kahit na pinakabatayang tiwala man lang? Baka nagkamali nga ako. Pero ang tatay ko, hindi talaga pwedeng gumawa ng ganoon. Ano ba talaga ang nangyari? Xiaohai, bagamat pinalaki namin si Yanyan nang palaging nasa luho at medyo pasaway, mabait naman ang puso niya. Hindi siya basta-basta mag-aakusa ng iba nang walang dahilan. Kung ganoon ang sinasabi ninyo, ako pala ang laging nagdadahilan. Ako pala ang gago. Pa, ihahatid muna kita sa doktor. Ayaw ko. Hanggat hindi malinaw ang usaping ito, hindi ako aalis. Paulit-ulit mong sinasabing inalimura kita. Kung gayon, pakita mo ang ebidensya. 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 Siyempre meron akong ebidensya. Kaninang umaga, hindi ba't niyakap mo ako sa lobby ng hotel? Ingat ka, Hija. Tama. Oo, niyakap kita. Tapos magsasabi kang malinis ang konsensya mo? Sa labi pala, ginawan mo na ng kalokohan ng aming Yanyan. Hayop ka talaga. Basta aminin mo, okay na yun. Yumakap lang ako noon para iligtas ka dahil muntik ka ng mahulog. Iligtas ako? Napaka-imposible naman ng ganoong pagkakataon. Sandaling muntik akong mahulog, agad-agad mo na akong niyakap. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang marumi mong iniisip, kaya mo ako agad nayakap. Dahil matagal mo na akong sinusundan, at matagal mo na akong tinititigan. Matagal mo nang iniisip kung paano papasok sa kwarto ko sa tanghali para gahasain ako. Tama si Yan. Nandoon ako sa tabi niya noon. Hindi ako nakapag-react agad. Paano siya nakaresponde ng ganun kabilis? Ako, isang binatilyo. Hindi man lang nakapag-react. Ang swerte-swerte mo naman. Ikaw pa ang nakasalo sa kanya. Isang matandang lalaki. Sa tingin ko, ikaw talaga ang palaging sumusunod kay Yanyan. Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pa ring hiya. Akala ko biglaan lang ang ginawa mo. Pero ngayon, kitang-kita na. Plano mo ito matagal na. Ito ang ebidensya. Nakapag-react ako dahil Ayokong makinig sa mga palusot mo. Ito ang unang ebidensya ng paglapastangan mo sa akin. Mula noon pa, may masamang intensyon ka na sa akin. Sige. Mag-imbento ka. Tuloy mo lang ang paggawa-gawa ng kwento. Gusto kong malaman kung anong kasinungalingan ang maisip mo. Gumagawa-gawa ako ng kwento. Tanungin kita. Mula alas 11 hanggang alas 2 ng tanghali, ano ang ginagawa mo? Sa oras na iyon, nagpapahinga ako sa kwarto ko. Ebidensya. Anong ebidensya? Saksi. Mag-isa lang ako sa kwarto. Saan ako kukuha ng? Siyempre, wala kang saksi. Dahil sa oras na iyon, dahan-dahan kang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Tapos, pumasok ka ng walang paalam. At ginahasa mo ako. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, pumasok ka sa kwarto ko at ginahasa mo ako. Bitawan mo ako. Kahit anong gawin kong paglaban, walang kwenta. Sinakal mo ako. Hindi mo ako pinagsalita. Isang buong oras. Hanggang sa nasiyahan ka na sa pagnanasa mo, saka ka tumakas. Kabit-kabit lang ang sinasabi mo. Kabit-kabit ang sinasabi ko. Kung hindi ko ito naranasan mismo, paano ko matatandaan ng ganitong kaliwanag? Oo nga. Paglabas niya sa kwarto, ginahasa pa niya ang isa pang babae. Boss Chen, alam ko, malaki ang negosyo ninyo. Matagumpay kayo sa murang edad. Mabuti pa kayong anak. Pero, ang tatay mo, ginahasa si Yanyan. Iyan ang katotohanan. Isang tunay na halang ang bitukan niyang manyakis. Lampas na siya sa hangganan ng moralidad. Oo, naninapak kami sa kanya. Pero dahil siya ang unang nagkamali. Tay, ayos ka lang ba? Kayong mga sinungaling kayo. Baligtad ang katotohanan. Nasa kwarto lang ako nagpapahinga noong panahong iyon. Anong kumatok? Anong panghahalay? Hindi ko yan ginawa. Hanggang ngayon, ayaw mo pang aminin. Oo, ginahasa mo ako. Wala talagang nakakita. Pero yung babaeng lumabas sa kwarto mo, gusot ang damit, magulo ang buhok, hingal na hingal. Nakita namin lahat yan. Ayaw mo pa ring aminin?
Isa kang tunay na halang ang bituka at manyakis. Anong babae? Sekretarya ko yon. Sekretarya, sinabi sa akin ni Chen Hai, isa ka lang palang probinsyanong magsasaka. Saan ka kukuha ng sekretarya? Ako. Pero sa dami ng sinabi mo, hula-hula lang lahat yan. Wala kang direktang ebidensya na patunayang totoo ang nangyari. So, sa dami ng sinabi ko, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Anong ebidensya ang gusto mo? Gusto mong iwan ko sa loob ng katawan ko lahat ng nakakadiring likido para dalhin sa ospital at ipacheck sa inyo? Chen Hai, alam mo ba? Buntis ako? Ano? Seryoso ka? Buntis ka? Sa kasal ko sana ibibigay yon bilang sorpresa sa'yo. Hindi ko inakala na wala kang pinakamaliit na tiwala sa akin. Kaysa naman, ipanganak ang bata na may ganyang lolo at ama. Mas mabuti pang ipalaglag ko na lang. Yan, bumalik ka. Walang kasalanan ng bata. Walang kasalanan ang bata. Ako, bilang isang babae, gagamitin ko ba ang aking reputasyon, ang aking dignidad, at ang aking anak para siraan ang aking biyenan? Kaysa ipanganak ang batang ito at magdusa kasama ko, mas mabuti pang mamatay na lang. Ano pang hinihintay mo? Sagasaan mo na. Yan. Ang mayamang manugang natin. Nasa ibaba ang resepsyon ng kasal. Kung kumalat ito, ang mukha ng pamilya Liu ay talagang mapapahiya. Tatanungin lang kita ng mama, mahal mo pa ba si Xiaohai? Kung ganon, magkakapamilya na tayong lahat. Ang gulo na ito dapat narito na matapos. Kahit na si tatay ni Xiaohai ang may kasalanan, pero tayo ay may pagkakamali rin. Hindi tayo dapat nanakit. Pero kahit ano paman, nagdadalang tao ka na ng anak ni Xiaohai. Walang kasalanan ang bata, di ba? Oo, walang kasalanan ng bata. Sa tingin ko, ang usaping ito ay kalimutan na natin. Ang mahalaga, magkasama kayong mag-asawa at masaya. Xiaohai, ano sa tingin mo? Pa, isasama muna kita sa pribadong doktor. Lolo, tara na. Hindi ako aalis. Bakit ako aalis? Hanggat hindi nalilinaw ang lahat ng ito, hindi ako aalis. Ngayon, tumawag ng pulis. At umawag ng pulis. Biyan ng lalaki. Dapat mong pag-isipang muli ito. Ang paninirang puri ay isang malubhang krimen. Kung lumaki pa ito at naisampa na ang kaso, kahit may pahintulot si Yan, walang-wala kang 10 taon bago ka makalabas. Tay, ito. Xiaohai. Simula pagkabata, itinuro ko sa iyo na maging matapang at matuwid. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero ang nangyari ngayon, hindi ko ginawa. Noong 6 na taong gulang ka, umalis na ang nanay mo. 18 taon na ang lumipas. Wala nang ibang pumapasok sa puso ko. Kaya lalong hindi ko papayagan na magkalat ng chismis tungkol sa akin ang mga ibang tao. Anong chismis? Ay, biyan ng lalaki. Ang totoo o hindi ng paninirang puri, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon, buntis na si Yan sa anak ni Xiaohai. Buntis sa apo mo. Dahil lang ba sa bagay na ito, makakaapekto sa relasyon nila at sa kinabukasan ng bata? Dahil nga buntis siya sa anak ko, lalo kong hindi matatanggap ang mga paratang niya sa akin. Ang pag-aasawa ng masamang babae ay sisira sa 3 henerasyon. Ang kagaya niyang sinungaling at baligtad ang magsalita, at mapilit na babae, hindi karapat-dapat maging asawa ni Xiaohai. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Ayos ka, matandang gago. Hindi lang ako ininsulto, ngayon gusto mo pang paghiwalayin ako at ang anak mo. Kung ganito ang gagawin mo, huwag mo akong sisihin. Tumawag ng pulis, di ba? Ako ang tatawag. Ipapakita ko sa pulis kung paano ka nagpakita ng kahiyahiyang asal bilang matanda at minura ang sarili mong manugang na babae. Katarantaduhan niya. Xiaohai, pakiusapan mo nga ang tatay mo. Gusto mo ba talagang gawing ganito ang sitwasyong ito? Kapag dumating na ang pulis, huli na ang lahat. Tatay, naniniwala ako sa iyo, pero huwag na lang tayong magreklamo sa pulis. Huwag mo akong pigilan, hayaan mo siyang tumawag sa pulis. Kung ayaw niyang tumawag, ako ang tatawag. Manugang. Chen Hai, kasalanan ng tatay mo ito. Huwag! Huwag kang tatawag! Tatay, anuman ang mangyari, buntis si Liu Yan ng anak ko. Kapag tinawag ang pulis, anuman ang resulta, ang pamilya nating Chen, pati ang sanggol sa tiyan ni Liu Yan,
Magiging katatawanan ng ibang tao. Hindi nakakatakot maging katatawanan. Ang nakakatakot ay mapagkamalang isang gago. Xiao Hai, pakinggan mo ako. Hindi nakakahiya ang pagpapatunay na malinis ang konsensya mo. Ang pag-amin sa mga paratang na walang basehan dahil lang sa reputasyon, iyan ang nagpapahiya sa'yo. Pero, Kung kinikilala mo pa rin akong tatay mo, hayaan mo siyang tumawag. Manugang. Tumawag ka. Tatawag ako. Tingnan natin kung matapang ka pa rin pagdating ng pulis. Hello. Gusto kong magreklamo. Ginahasa ako ng biyenan ko. Sige. Pupunta na ang pulis. Gagawin kitang pabulok sa bilangguan. Anong nangyari? Sino ang nagreklamo? Pulis, ako ang nagreklamo. Siya, ang biyenan ko, habang ako'y nagpapahinga ng tanghali, pumasok sa kwarto ko, at nilapastangan ako. Ang pang-aalipusta ay mabigat na krimen. Hindi ito dapat pagtawanan. Pananagutan mo ba ang sinabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kung maaari lang, mas gusto ko pa kaysa kanino man na hindi ito nangyari. Tungkol sa reklamo ng dalagang ito, may sasabihin ka ba? Ang malinis ay mananatiling malinis. Ang reklamo ni Liuyan ay purong paninirang puri, walang basehang paratang. Tanong ko lang, sinong ama ang manlalait sa sariling manugang sa araw ng kasunduan? Walang katotohanan ito. Sige, Xiao Wang, Xiao Li, kunin ninyo ang surveillance video ng hotel. Ang katotohanan, makikita natin kapag tiningnan na. Sige, Kapitan Jiang. Bienan, bakit mo kailangang gawin ito? Isang bagay na pwedeng kalimutan na, pero ginawa mo itong malaking issue. Ngayon, ayos na. Kahit may pardon letter si Yan Yan, wala nang saysay. Hindi ko kailangan. Ako si Chen Fan, matuwid ang aking pagkatao, at hindi ko tinatanggap ang anumang paninirang puri. Paninirang puri ba o katotohanan? Malalaman natin mamaya. Anong nangyari? Bakit walang nangyari? Team Leader, yung CCTV footage ng hotel mula alas 10 hanggang alauna ng hapon, may problemang technical. Audio lang ang meron. Wala ang video. Ano? Kaya pala. Kaya pala pagkatapos mong insultuhin ako, ganun ka pa rin kakalmado. Siguradong sigurado kang walang mangyayari sa'yo. Kaya pala sinira mo na pala ang CCTV footage ng hotel? Kaya pala ang lakas ng loob nitong matanda. Kaya pala, inihanda na niya ang bitag at hinihintay lang tayong mahulog. pa, ikaw, Hindi ako ang gumawa noon. Hindi ko rin alam kung bakit nasira ang CCTV. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako ba? Kahit walang video, may nakuha pa rin tayong impormasyon. Sino yan? Ikaw? Anong ginagawa mo? Wag. Masakit. Wag. Aray, masakit. Nako, mahal. Malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Chen, narito ang katotohanan. Ipagtatanggol mo pa ba ang tatay mo? Matagal na kayong magkakilala ni Yan Yan. Malapit na ang kasal ninyo. At nagdadalang tao pa siya ng anak mo. Wala ka ba kahit pinakabatayang tiwala? Karapat dapat ka ba sa kanya? ako, Dahil sa matagal na relasyon ninyo ni Yan Yan, nagbigay kami. Tapos na ang usapan. Pero ang tatay mo, nagpupumilit. Hindi tumitigil. Pinagdurusang muli. Ang Yan Yan. Chen Hai. Tao ka pa ba? May konting responsibilidad ka pa ba? Chen, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ito, at saka ang recording. Hindi naman masyadong mahalaga. Salita lang yon. Hindi yon ebidensya. Sinabi mo na peke ang recording. Para ipitin ang sarili kong ama? Nagpakahiya ako sa sarili? Nag-iyak ng 1 oras sa kwarto. Kalokohan. Perla sa necklace ko to, di ba? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ba ito ang perlas sa kwintas ko? Paano ito napunta sa bulsa mo? Oo nga, ito mismo ang perlas sa leeg ni Yan Yan. Nakita ko yan. Hoy! Nakikita ng lahat to ha? Ang perlas na ito, galing talaga yan sa kwintas ni Yan Yan. Nandito na ang testigo at ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Paano nangyari ito? Paano napunta ang perlas na ito sa bulsa ko? Bakit nasa bulsa mo? Ikaw ang pinakamay alam sa sagot dyan. Dahil pumasok ka sa kwarto ko.
Dahil ininsulto mo ako. Dahil sinira mo ang kwintas ko. Kaya nahulog ang perlas na ito sa bulsa mo. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Katarantaduhan ang sinasabi ko. Eh di sabihin mo. Ang perlas sa kwintas ko, bakit nasa bulsa mo? Ako. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Tauhan. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Paano kita paniniwalaan? Kahit magbigay ka lang ng makatwirang paliwanag, hindi kita pagdudahan. Ako. Shenhai. Kung gusto mo pang pakasalan ako, kung gusto mo pa ang batang ito, samahan mo ako. Naidimanda ang tatay mo sa panggagahasa. Ano ang sinasabi mo? Isasakdal ko ang tatay mo dahil sa panlalait. Ano ang sinabi mo? Pinapasama mo ako sa iyo para isakdal ang tatay ko. Shenhai. Nagkasala ka sa akin. Mas lalo kang nagkasala sa sanggol sa tiyan ko. Tatay mo siya. Kaya naniniwala ka sa kanya. Kaya isang panig lang ang pinakinggan mo. Pero ikaw pa rin ang ama ng anak natin. Nagawa mo ba ang tama para sa amin ng anak ko? Mayroon ka pa bang pagiging lalaki at pagiging asawa? Si Yan dahil sa'yo, isang buwang buntis. Alam mo ba kung gaano siya nahirapan? Wala kang pakialam sa kanya. Lagi naming naririnig kay Yanyan kung gaano siya kalaga at kamahal sa'yo. Ngayon lang namin nalaman na si Yanyan lang pala ang nagmamahal. Sa puso mo, hindi mo siya itinuring na pamilya. Kung hindi mo naman ako itinuring na asawa o mahal mo, ang kasal na ito, wag na lang. Ang bata. Ayaw ko na rin. Siya, Yanyan, sasamahan kita. Sasamahan kita. Isasakdal ang tatay ko. Sino ang may ganang? Lapastanganin ang manugang na babae ng chairman. Gusto mong mamatay? Papuntahin agad dito ang pinuno ng legal department. Sumama ka sa akin sa Star Sea Hotel. Bilisan mo. Ipadala ang appointment letter na ito at ang 10 bilyong order para sa pamilya Liu. Ipasa mo kay Santao. May aasikasuhin ako sa labas. Opo, Ngayon ay magbubukas ang paglilitis. Ang nagsasakdal, ilahad ninyo ang inyong hiling sa kaso. Ihahabla ko ang aking biyenang lalaki na si Chen Fan. Sa araw ng aking kasunduan, samantalang ako'y nagpapahinga, pumasok siya sa kwarto at dinusta ako. Opo, ihahabla ko ang aking amang, si Chen Fan. Dahil dinusta niya ang aking asawang si Liu Yan. naku. Nandito lang ako para manood ng paglilitis dahil walang magawa. Akala ko ba'y ganito pala ka-sensational? Ay, Bienan? Dinusta ang manugang na babae? Totoo ba yan? Paano naging peke yan? Di mo ba nakita yung anak ng matanda? Harapan siyang inihabla? Ang galing-galing mo. Katahimikan. Tahimik. Pakitaan ninyo ang inyong ebidensya. Sa USB drive na ito ay ang video surveillance ng hotel. Ang mga litrato sa loob ay sadyang sinira ng taong ito. Pero ang mga salita niya na humamak sa akin ng 1 oras ay lahat na itala. Nagkakalat ka, Liu Yan. Ito ay paninirang puri. Magkakaroon ka ng pananagutan sa batas. Tahimik. Ang nasasakdal. Hindi pa oras para magsalita. Huwag kayong makigulo sa paglilitis. Ang naghahabol, magpatuloy. Hinihiling ko na ipatugtog sa korte ang sirang recording. Anong ginagawa mo? Huwag. Masakit? Huwag. Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Talagang walang kwenta. Anak. naku. Totoo talaga ito. Ang matandang ito talagang walang hiya. Talagang walang kwenta. Kahit ang sariling manugang hindi pinatawad. Hayop talaga. Ang ganitong matanda na dapat mamatay, dapat kulong habang buhay. At ito pa. Ito ay noong hinamak niya ako, na hindi sinasadyang nahulog sa bulsa ng kanyang damit. Ang perlas na ito, ang asawa ko ay makakapagpatunay. Tama. Ang perlas na ito ay galing sa kwintas ng asawa ko.
At ito ay natagpuan sa bulsa ng tatay ko. Ang nasasakdal? Tungkol sa ebidensyang iniharap ng nagsasakdal, may gusto ka bang sabihin? Mahistrado, sinisiguro ko sa aking pagkatao na hindi ko sinira ang video, lalong hindi ko ininsulto si Liu Yan. Tungkol naman sa recording na yon, at sa perlas na yon, paano ko malalaman? Paano napunta sa bulsa ko yon? Hindi mo ginawa? Maniniwala ba kami na gawa-gawa lang ng manugang mo to? Tama. Nandyan na ang ebidensya sa harap mo. Ayaw mo pang aminin. Gago. Tiyak na magbibigay ang hukom ng pinakamakatarungang hatol. Itong gago, barilin na lang. Barilin! 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 Katahimikan. Ang nagsasakdal, may iba ka pang ebidensya. Siyempre, may testigo ako. Papasukin ang testigo. Mahistrado, siya yon. Siya ang uminsulto kay Yan Yan. Noon narinig namin si Yan Yan sa loob ng kwarto na sumigaw ng malakas, kaya nagmadali kaming pumunta. Nakita mismo namin ang lalaking ito mula sa kwarto ni Yan Yan na nagmamadaling tumakas. Mga sinungaling kayo, wala akong ginawa. Paano mo ako nakita? Peke ang testigo ninyo. May parusa yan. Hindi sila ang makukulong. Ikaw lang, gago. Ikaw na gago. Katahimika. Pakiusap, manatiling kalmado ang nasasakdal at nagsasakdal. Magpatuloy ka. Kaming lahat ay makakapagpatotoo na hindi biglaan ang pag-insulto niya kay Yan Yan. Ito ay planado. Noong nasa lobby pa lang ng hotel, ginambala na niya si Yan Yan. Tama. Kaming lahat ay makakapagpatotoo. Ngayong, Tatay, nandito na ang testigo at ebidensya. Hanggang kailan ka pa magdadahilan? Pa, nandito na ang mga saksi at ebidensya. Hanggang kailan ka pa magdadahilan? Noong bata pa ako, itinuro mo sa akin na maging tapat at may paninindigan. Bakit ngayon, ikaw ang nakalimot? Sauhay. Pa, hindi ko talaga ginawa iyon. Hindi ginawa? Ang mga perlas, audio, at mga saksi? Paano mo ipapaliwanag? Ang mga ebidensyang ito? Pa, noon sinabi kong hahanap ako ng tita para sa iyo para may kasama ka. Sabi mo ayaw mo, hindi mo malilimutan si mama. At siya lang ang nasa puso mo, wala nang iba. Tingnan mo ang ginawa mo. Dinungisan mo si Yan Yan, ang iyong manugang na babae. Hindi ka naging tapat sa akin, kay mama, at sa iyong apo na hindi pa isinisilang? Sauhay, pero, pa, hindi ko talaga ginawa. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Maniniwala sa'yo? Paano ako maniniwala sa'yo? Maniniwala ba ang katotohanan sa'yo? Maniniwala ba ang batas sa'yo? Sino ang mag-aakalang ang sariling ama ay gagawa ng ganitong hayop na gawain? At ang asawa niya ay buntis pa. Talagang kasalanan nito. Nasasakdal? Ikaw, may iba ka pang gustong sabihin? Ang mga nagsasakdal na sina Liu Yan at Chen Hai laban sa nasasakdal na si Chen Fan sa kasong paninirang puri ay narito sa publiko na paglilitis. Matapos ang paglilitis, itinuturing ng hukuman na si Chen Fan ay nagkasala sa paninirang puri at sa gayon ay hinahatulan ng 15 taon na pagkabilanggo. Babe, walang makakapigil sa akin na mapangasawa ang mayaman. Walang sino man. Pwe, itong si baby, 15 taon lang ang nakuha niya. Ang swerte niya. Tama. Kahit ang sariling manugang ay hindi niya pinalampas. Dapat diretso siyang barilin. Tama. Aray, sa totoo lang, dahil kay Sauhay, hindi na dapat itutuloy ni Yan Yan. Pero siya mismo ang naghahanap ng problema. Ang sariling kasalanan, hindi mabubuhay. Mahal, alam kong ayaw mong gawin to. Alam ko rin, mahirap na siya lang ang nagpalaki sa'yo. Pero hindi tayo ang mali sa sitwasyong ito. At saka, binigyan naman natin siya ng pagkakataon, di ba? Tama siya, Sauhay. Sa totoo lang, dahil sa'yo, hindi na sana namin ito pinalala. Siya ang patuloy na naninindigan at pinagbintangan si Yan Yan. Ngayon, ganito ang nangyari. Hey naku.
Chow Hai, tingnan mo, naghihintay pa rin ang mga kamag-anak ng balita. Baka naman, pwedeng mag-ulit na lang tayo ng engagement ceremony. Oo nga, hindi pwedeng maapektuhan ang engagement ceremony ninyo dahil dito. Maraming tao ang naghihintay. Kung kumalat to, nakakahiya talaga. Mahal. Mahal, umalis na tayo. Hintayin mo ako. Titingnan ko siya sa huling pagkakataon. Mahal. Sige, tingnan mo. Nakakulong na siya eh. Wala na siyang pag-asa. Tatay, nandito na ang testigo at ebidensya. Hanggang kailan ka pa magdadahilan? Hindi ko ginawa. Ang perlas, ang audio recording, ang testigo. Paano mo ipapaliwanag? Ang mga ebidensyang ito? Maniniwala ako sa'yo? Paano ako maniniwala sa'yo? Maniniwala ba sa'yo ang katotohanan? Maniniwala ba sa'yo ang batas? Tinuturing ng korte na si Chen Fan ay nagkasala ng libelo. Sa hatol na ito, ikukulong ng 15 taon. Yunsi, sabihin mo sa akin, bigo ba talaga akong tao? Ang manugang, pinagbintangan ako. Kahit ang anak ko, hindi naniniwala sa akin. Chen Fan, may gustong makipagkita sa'yo. Chow Hai. Naniniwala ka pa rin sa akin, di ba? Manalig ka sa akin. Tatay, hindi talaga ako gumawa noon. Ang bagay na ito, iimbestigahan ko ng mabuti. Lilinawin ko ang lahat. Tatay, tumigil ka na. Huwag ka nang magdahilan pa. Pumunta ako rito ngayon ay para bisitahin ka sa huling pagkakataon. Magpapakasal na ako kay Yanyan para hindi siya masaktan, para hindi malaman ng magiging anak namin na may lolo siyang tulad mo. Hindi na ako babalik pa. Pakiusap, huwag mo na kaming gambalain. Honey. Honey, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Umalis na tayo. Ang babaeng ito, parang nakita ko na saan man. Boss Yu, bakit ka nandito? Boss Yu, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Anong karapatan mo? Chen Hai, hindi ko akalain na isa kang ganoong karangang tao. Naniwala ka sa mga paninira nitong babae at ipinakulong mo ang tatay mo. Boss Yu, kahit ikaw ang pangalawang shareholder ng Chen Group, wala kang karapatang saktan ako. Lalong wala kang karapatang manghimasok sa mga bagay-bagay sa pamilya namin. Wala akong karapatan, pero ito'y para sa tatay mo. Unang sampal, sa iyong kawalan ng katapatan at paggalang sa magulang. Pangalawang sampal, sa iyong kawalan ng kabutihang loob at katapatan. Pangatlong sampal, sa iyong pagkabulag at pagkawalang puso. Anong ibig mong sabihin? Nagbigay na ng hatol ang korte. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Mag-ingat ka, isasakdal kita sa paninirang puri. Nakulong na siya ng korte, di ba? Unang paglilitis pa lang yon, malapit nang magsimula ang pangalawang paglilitis. Bago lumabas ang katotohanan, hindi kayo makakaalis dito.
Tianhai, malalaman mo na kung gaano kalaki ang pagkakamali mo, kung gaano mo pinagkaitan ng iyong ama. Anong sinasabi mo? Hindi ba't may hatol na sa unang paglilitis? Gusto pa nitong matandang itong mag-apela. Parang gusto pa niyang mapabilis ang kanyang kamatayan. Kung wala siyang may pakitang matibay na ebidensya ngayon, baka lalong lumala ang hatol sa kanya. Hanggang ngayon, ayaw pa ring sumuko. Gusto kong makita kung paano niya ito babaligtarin. Katahimikan. Nagsisimula na ang pangalawang paglilitis. Ang naghahabol, maglahad ng iyong apela at ang mga batayan nito. Your Honor, ako ang abogado ng nasasakdal. Mayroon akong alibi ng aking kliyente. Ha? Nung nangyayari? May ebidensya nga talaga? Totoo ba yan? Balita ko, may-ari siya ng isang pampublikong kumpanya. Baka para takpan ang kasalanan ng kanyang ama, kunwari makatarungan, pero sa likod, gumagawa ng peking ebidensya para mag-apela. Wala akong ginawa. Honey, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Maraming mata ang nakatingin sa kanila. Hindi sila magtatagumpay. Kahit may pera sila para dayain ang sistema, hindi nila magagawa na baliktarin ang katotohanan. Mabagal man ang hustisya, hindi ito nagkukulang. Naniniwala ako na ang batas ang magbibigay ng makatarungang hatol. Huwag po kayong mag-alala. Nagpapanggap lang. Tingnan natin kung anong ebidensya ang maipapakita mo. Your Honor, sa pagitan ng alas 10 at alas 11, si Chen Fan ay nasa kanyang kwarto, nagre-record ng video para sa kanyang yumaong asawa gamit ang DV. Ito ang orihinal na kopya. Sapat na itong patunay na noong nangyari ang insidente, ang aking kliyente ay wala sa lugar. Inihiling ko na ito'y i-play sa korte. Kagalang-galang na hukom. Sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 11, si Chen Fan ay nasa kanyang kwarto, gumagawa ng video para sa kanyang yumaong asawa gamit ang DV. Ito ang orihinal. Sapat na patunay na noong nangyari ang insidente, ang aming kliyente ay wala sa lugar. Nakikiusap ako na ipakita ito sa korte. Paano nangyari yon? Nais kong paalalahanan ang tatlo ninyo. Ang pagbibigay ng maling testimonya sa isang kriminal na kaso, kung malubha, maaaring parusahan ng 3 hanggang 7 taong pagkabilanggo. Kung aminin ninyo ang inyong pagkakamali ngayon, baka kayo ay maaaring pagbigyan. Kung hindi, Grabe naman pala. Ano ang gagawin natin? Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Kung may ebidensya talaga si Chen Fan, ipinakita na sana niya. Bakit ngayon lang? Niloloko lang niya kayo. Your Honor. Tinatakot niya ang aking mga testigo. Abogado ng nasasakdal, sinasabi mong nagsisinungaling sila. May ebidensya ka ba? Your Honor, lahat ng ebidensya ay nasa USB drive na ito. Kapag pinatugtog ito, malalabas ang katotohanan. Ang tiyaga niyang magsalita. Hindi kaya totoo ito? Ito ay maling akusasyon. Walang babae ang magsasakripisyo ng kanyang dangal para lang mag-akusa ng iba. Lalo na sa kanyang magiging biyenan pa. Hindi ako naniniwala. Hulaan mo kung nasaan tayo. Hulaan mo. Hulaan mo kung nasaan tayo. Hoy, tayo naman. Nasa hotel na tayo. Dinala kita para dumalo sa kasal ni Xiaohai. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, 24 na taon na ang anak natin. 18 taon ka na ring wala. Noon, sinabi mo sa akin. Naturuan ko ng mabuti si Xiaohai. Huwag siyang maligaw ng landas, palakihin siyang mabuting tao. Huwag dahil nawala ka na. Ay malungkot siya, huwag kumain ng malamig. Huwag uminom ng mainit, ikaw talaga. Ang daldal mo talaga. Ngayon, okay na. Malaki na ang batang yan. Kanina sa baba, pinagalitan pa ako. Sabi sa akin. Inirereklamo ang suot kong jologs. Naghandog pa ng suit para sa akin. Malaki na ang bata. Sabi ko sa'yo, magbihis ka ng maayos. Bakit parang nasa probinsya ka pa rin? Huwag kang makialam sa mga desisyon ko. Hoy, tong batang to. Kakakumpuni mo lang ng maliit na kumpanya, nagiging mayabang ka na. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa engagement, may respeto ka pa ba sa king tatay?
ang sarili kong buhay. Kaya kong magdesisyon. Sina, naghanda ako ng formal attire para sa'yo. Pumunta ka na sa kwarto at magbihis. Hoy. Pero, walang makakakilala sa anak kundi ang magulang. Sa tingin mo, maayos ba ang buhay niya? Hindi ko ba makikita? Nitong mga taon na nagnegosyo siya. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Mahal, palagi mo akong sinasabihan na ang ugali ko'y matigas at mainitin ang ulo, parang batong nababad sa dumi. Noon, akala ko, alam mo, nandyan ka naman. Hindi ba? Tiyak na si Xiao Hai ay magiging masaya at malusog habang lumalaki. Nang nawala ka, saka ko lang nalaman. Hindi ako naging mabuting ama. Noong panahong iyon, 6 na taong gulang si Xiao Hai. Akala ko, isang 6 na taong bata. Ano ba ang alam niya? Kaya sinabi ko sa kanya. Sabi ko, basta't maging masunurin ka. At lumaki kang mabait, balang araw, darating ang nanay mo para bisitahin ka. Tungkol sa bata, akala ko, isang kasinungalingan lang, ay malulutas na ang lahat. Sino ang mag-aakala? Na tuwing gabi pagkatapos ng klase, pupunta siya sa puntod mo para bisitahin ka. Ang batang ito, napakabata pa niya, alam niya ang lahat, naiintindihan niya ang lahat. Pagkatapos, si Xiao Hai ay nakapasa sa kolehiyo, magaling siya sa pag-aaral, kailan pa siya nakalayo, naisip ko, alam mo, ako, magbibigay lang ako ng ilang paalala. Nabuo sa isip ko ang napakaraming sasabihin, gusto kong sabihin sa bata, nasa dulo na ng dila, ang mga salitang ito, ay hindi ko masabi, huli na ang lahat, malayo na ang takbo ng sasakyan, saka lang ako nagkamalay, hinabol ko ang sasakyan, tumakbo ako ng malayo, alam mo. Tingnan mo, ito, sa mga nakaraang taon, ito ang mga tiket ko papunta kay Xiao Hai. Mag-isa lang siya sa eskwelahan. Paano ako hindi mababahala? Natatakot ako, baka hindi siya kumain ng maayos. Natatakot ako baka hindi siya magsuot ng maayos. Natatakot ako, baka siya'y apihin ng mga kaklase. Tatay, narito ang testigo at ebidensya. Hanggang kailan ka pa magdahilan? Hindi ko ginawa. Mga perlas, audio, testigo. Ang mga ebidensyang ito, paano mo ipapaliwanag? Paano kita paniniwalaan? Paniniwalaan ka ba ng katotohanan? Paniniwalaan ka ba ng batas? Huwag ka nang magsalita at huwag ka na ring magdahilan. Pumunta ako rito ngayon para bisitahin ka. Sa huling pagkakataon, magpapakasal na ako kay Yan Yan. Upang hindi siya masaktan, upang hindi malaman ng bata na may lolo siyang tulad mo, hindi na ako babalik. At sana rin, huwag mo na kaming gambalain. Aray. Noong nasa grade 12 ako, pumanaw na ang nanay ko. Hindi sinabi sa akin ng tatay ko. Kaya upang maghiganti sa kanya, pumili ako ng pinakamalayong universidad mula sa amin. At hindi na ako umuwi, hanggang sa pumanaw na ang tatay ko, saka ko lang nalaman na buwan-buwan pala siyang pumupunta sa eskwelahan para bisitahin ako. Pero hindi niya kailanman sinabi sa akin. Malinaw na mahal niya ako. Pero bakit hindi niya sinabi? Hanggang sa siya'y pumanaw. Saka ko lang nalaman. Tatay, Tumayo ka na. Hindi kita sinisisi. Chen Fan. Hukuman ito. Ang pinag-uusapan ngayon ay ang paglapastangan mo sa akin. Hindi ito palabas ng inyong mag-ama. Ginoong hukom, pakiusap. Itigil na ninyo ang katatawanan ito. Ginoong hukom. Sapat na ang bidyong ito para patunayan na noong nangyari ang insidente, ang aking kliyente, si Ji Chen Fan, ay nasa kwarto 888 at hindi sa kwarto ni Liu Yan nang siya'y lapastanganin. Paninirang puri ito. Tama. Hindi talaga nagtutugma ang oras. Akala ko pa naman ay totoo siya. Ang babaeng ito, Paano nangyari ito? Liu Yan, niloloko mo ako. Hindi. Hindi ganoon. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi niya ako nilapastangan, paano napunta sa bulsa niya ang perlas mula sa kuintas ko? Bakit? Pag-isipan mong mabuti. Bakit? Malalaman mo na rin. Ginoong hukom, binibining hurado. Ngayon, pakipatugtog ang ikalawang video. Hinto. Dito na. Tingnan mo,
Nahulog ang perlas mula sa kwintas papasok sa bulsa. Ganun pala. Sa oras pa lang ito, Tama, sa sandaling ito. Habang naglalakad ang demandante at ang kanyang kaibigan, hindi nila napansin ang sahig at muntik ng madulas. Ang aking kliyente, si G. Chen Fan, ay mabilis ang kanyang pagkilos at agad siyang inalalayan. At doon nga, nahulog ang perlas sa bulsa ng aking kliyente. Pero hindi inaasahan na dahil dito, siya ay pinaratangan ng demandante ng pang-aabuso at ginawang ebidensya ang perlas. Napakawalang hiya naman nito. Parang ang magsasaka at ang ahas. Siya pa ang nambira. Itong magandang babae at ang kanyang mga kaibigan ay tumutulong sa kanya na baligtarin ang katotohanan at siraan ang mabuting tao. Talagang magkakampi ang mga masasamang tao. Anong klaseng tao? Siya ring klaseng mga kaibigan. Liu yan. Paano naman pwedeng mangyari yun? Ang lahat ng ito, baka naman gawa-gawa lang ni Yan. Bakit naman sinabi ng kaibigan ni Yan na nakita nila si Chen Fan na tumakbo palabas ng kwarto ni Yan? Tama. Kung hindi ginawa ni Chen Fan ang lahat ng ito, bakit niya sinira ang footage ng CCTV ng hotel? Tama ba? Tama. Tiyak na may ibang dahilan. Kilala ko ang pagkatao ni Yan. Hindi niya kayang magsinungaling ng walang dahilan. Siyempre, hindi niya kayang magparatang ng walang dahilan. Iyon ay dahil may tinatago siya. Hinihiling ang pagpapalabas ng ikatlong video. ano to? Ito ay Umalis ka. Napakasamang tao nitong hayop na to. Kailangan kong i-record ang ginawa niya sa akin para makulong siya habang buhay, para hindi na siya makalabas. Imposible. Paano kaya na hindi siya lumabas ng kwarto? Hindi. Imposible. Bakit walang pumasok? Mauna na kayong magpahinga. Pag-alis nila, nakahiga ako sa sofa at nakatulog. Tapos, nanaginip ako. Nanaginip. Si Chen Hai ito. Bakit siya kasama ng matandang yun? Pa, sabi ko sa'yo, magsuot ka ng maganda. Bakit parang nasa probinsya ka pa rin? Ano? Itong matandang to ay ang tatay ni Chen Hai. Ang biyenan ko. Ang matandang to ay ang tatay ni Chen Hai. Ang biyenan ko. Dahil nanaginip ako ng masagwang panaginip, sinapak ko ang biyenan ko. Tiyak na yang matandang yan. Hindi ako palalampasin. Sasabihin niya kay Chen Hai, imposibleng pakasalan ako ni Chen Hai. Hindi. Hindi pwede. Walang makakapigil sa akin na makapag-asawa ng mayaman. Kailangan kong gawing totoo ang kasalanan sa matandang to. Kailangan siyang makulong habang buhay. Oo, burahin ang CCTV. Kaya simula pa lang alam mo nang mali ang hinala mo sa tatay ko? Gusto mo palang ipapatay ang tatay ko? Ako. Siya pala ang nagwasak ng ebidensya, tapos pinagbintangan pa niya ang biyenan niya. Napakasama ng babae na yan. Talagang masamang tao. Pero ano ba talaga ang ginawa niya sa biyenan niya para ganyan ang itsura? Bakit mas pinili niyang ipapatay ito kaysa humingi ng tawad? Anong itsura? Malalaman nyo rin. Hiling ko na ipatugtog ang susunod na video. Masamang tao ka. Alam mo ba na ikakasal ako ngayon kay Ji Chen ng Chen Group? Bibigyan mo ako ng masamang pangalan? Papatayin kita. bitawan mo ako. Ako si Kahit sino ka pa, wala kang magagawa. Walang makakapigil sa akin ngayon. Wawakasan ko ang lahi mo. Ito ang dahilan kung bakit niya binura ang video. Kaya pala niya binurado ang video. Liu yan. Dahil lang sa isang malaswang panaginip niya, isinumbong niya ang aking kliyente na sinaktan siya sa kwarto. Tapos, kinausap niya ang mga kasabwat niya at binugbog at ininsulto nila nang walang awa ang aking kliyente. At nang malaman niya ang totoo, hindi siya humingi ng tawad, kundi binurado ang video, baligtarin ang kwento at isumbong ang aking kliyente na nang insulto sa kanya. Ito ang buong detalye ng pangyayari. Ang sama ng taong to.
Tao pa ba to? Hayop! Mas masahol pa sa hayop! Kanina pa ako nagtatanggol sa kanya. Sobrang sama ko. Mahal. Hindi ko rin alam na tatay mo pala siya. Mahal, ginawa ko lang to dahil mahal na mahal kita. Ayokong iwan ka. Natatakot akong magalit ka sa akin. Kaya ganito ang ginawa ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Umalis ka dyan! Ikaw ang may kasalanan nito. Wala kang ibang masisisi. Sabi mo hindi mo alam? Noon, hindi mo alam. Pero pagkatapos mong mapanood ang CCTV, matapang ka pang magsabing, hindi mo alam? Ano pa ang ginawa mo pagkatapos? Hindi ka nagsisi, lalo ka pang naging agresibo. Ati, Huang, Hiling ko na ipatugtog ang susunod na video. Huwag nang ipatugtog. Hindi pwede. Hindi pwedeng pakawalan. Tatay, ininsulto ako. Ano? Siya, habang ako'y nagpapahinga ng tanghali, pumasok sa kwarto at ininsulto ako. Mang-insulto sa anak ko? Ikaw, matandang to. Mang-iinsulto ka pa sa kapatid ko. Akin yon. Malinaw na nakasulat dito na ang may-ari ay si Zhao Yunxi. Ikaw ba si Zhao Yunxi? Matandang to, gagawin kitang walang-wala. Alam mo nang husto na si Ginoong Chen Fan ay inosente, nagtulungan pa kayo ng pamilya mo na sirain ang titulo ng bahay ni Ginoong Chen Fan, basagin ang jade bracelet na iniwan ng kanyang yumaong asawa at sunugin ang tanging larawan ng kanyang yumaong asawa. Higit pa riyan, ginamit mo pa ang bote ng alak para saktan nang malubha si Ginoong Chen Fan hanggang sa mawalan ng malay. Honey, pakinggan mo muna ako. May paliwanag ako. Honey, makinig ka. Umalis ka dyan! Masamang tao ka. Mahal, makinig ka sa akin. May maipapaliwanag ako. Honey, pakinggan mo ako. Ang ganda-ganda mo. Mabuti nga! Patayin ang hayop na to! Walang hiya talagang hayop. Dapat ibalik sa pag-aaral. Putang ina mo! Ngayon lang kita papatayin. Ako? Zhao Hai, ilan mo yan? Pa. Hindi mo kailangang madumihan ang kamay mo para sa ganitong klaseng tao. Ang kasalanang ginawa niya. May batas na magpaparusa sa kanya. Ang nagsasakdal, Liu Yan, Chen Hai, laban sa nasasakdal na si Chen Fan sa kasong panlalait. Matapos ang pampublikong paglilitis, sa palagay ng hukuman, ang nasasakdal na si Chen Fan ay walang kasalanan. Palayain sa loob ng hukuman. Lahat ay tumayo. Ang punong mahistrado, mga mahistrado at hurado, maaari nang umalis. Ang mga partido at mga tagapakinig, maaari nang umalis. Wait! Walang hiya talagang gago. Tapos na ang kaso mo laban sa panlalait. Hintayin mo ang kaso mo. Pagdating ng panahon, siguradong pupunta ako para makita kung ano ang mangyayari sa'yo. At kayo, tumulong kayo sa gago na to para magsinungaling. Tapos na kayo. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ang nangyari ngayon. Pananagutan ng lahat kayo sa mga ginawa ninyo. Tatay, patawad po. Naniwala ako sa sinabi ni Liu Yan. Nasaktan po kayo. Maaga kaming iniwan ng nanay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Anong klaseng tao ka? Alam ko. Kahit hindi mo sabihin. Mabait kang tao. Kaya ka naloko ni Liu Yan. Hindi kita sinisisi. Tatay, Umuwi na tayo. Sandali. anong ginagawa ninyo rito? Sa buong buhay ninyo, sa kulungan na kayo. Tatay, nagkamali ako. Hindi ko dapat kayo pinaratangan. Alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Sisiguraduhin kong maging mabuting asawa ako. Magsisikap akong maging mabuti kay Chen Hai. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa inyo. Isang pagkakamali lang, patawarin niyo ako. Oo, Bienan. Lagi kayong iginagalang ni Yan Yan. Mabait siyang bata. Nagkataon lang ito. Tatay, magmamakaawa ako sa'yo.
Tutumba ako sa harap nyo. Patawarin nyo na ako. Pakiusap, kalimutan nyo na ito. Kung galit na galit pa rin kayo. Suntukin nyo ako. Suntukin nyo. Suntukin nyo ako. Liu Yan. Kung nagbago ka nang makita mo ang totoo sa CCTV at nagising ka sa katotohanan para kay Xiaohai, maaari kitang patawarin. Pero ngayon, nakilala na kita. At nakilala ko na rin ang tunay na ugali ng pamilya ninyo. Hindi kita mapapatawad. Xiaohai, umalis na tayo. Wag. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng umalis. Dadalangin pa naman ako ng anak ni Xiaohai. Chenhai. Alam ko. Mahal mo pa rin ako, di ba? Nasa puso mo pa rin ako, di ba? Umalis ka dyan. Chenhai, nang sumama sa'yo si Yan, dalisay na dalaga pa siya. Ngayon, buntis siya sa'yo, tapos gusto mo siyang hiwalayan? Lalaki ka ba talaga? Oo nga. 6 na taon kang sinamahan ni Yan, tapos buntis pa siya sa'yo? Ayaw mo pa siyang pakawalan? Ha? Ang tigas ng puso mo? Tama na. Tumahimik kayong lahat. Chenhai. Dahil buntis ako, dahil 6 na taon tayong magkasama, patawarin mo na ako ngayon. Sige na, patawarin mo ako. Tatay, apo ninyo ito. Alam kong mali ang ginawa ko. Maglilingkod ng buong puso ako sa inyo. Patawarin ninyo ako ngayon. Alam kong dahil sa katangahan at kamangmangan ko, hindi ako naging mabuting manugang. Pero ipinapangako kong magiging mabuting asawa at ina ako. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Tama ka. Walang kasalanan ang bata. Pero kailangan mong patunayan na anak ito ni Xiaohai. Pinaghihinalaan mo na hindi kay Chenhai ang bata. Tama. Ang mga taong katulad mo. Kahit anong gawin wala akong aasahan sa'yo. Kung talagang akin ang bata, pwedeng patawarin kita dahil sa bata. Pero sila, kailangang managot sa ginawa nila. Hindi! Chen Xiao! Pakawalan mo na kami, Chen Xiao! Siya ang may kasalanan. Siya ang nambola sa amin. Wala kaming kasalanan. Illegal kayong nagkulong at nanakit sa tatay ko. Hindi kayo mapapatawad. Yan, tulungan mo naman kami. Iligtas mo kami. Ginawa namin ito para sa iyo. Oo nga, ikaw ang nagutos sa amin. Huwag kang magsinungaling. Kayo ang gumawa niya. Anong kinalaman ko? Chenhai, gusto ko lang dalhin si tatay sa reception area. Sila ang nag-utos na saktan ko siya. Liu Yan, ganito na ba talaga katigas ang puso mo? Ikaw talaga ang nag-utos sa amin. Tumahimik ka. Tatahimik ako? Ikaw ang may kasalanan? Bakit ako tatahimik? Nag-aaway ang mga aso, mga tauhan. Dalhin niyo sila sa presinto. Wag! Boss Chen, pakawalan mo lang ako. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto ni Liu Yan? Hindi, wala akong sikreto. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Boss Chen, alam ko talaga ang sikreto niya. Basta wag mo akong idemanda. Sasabihin ko na ngayon. Imposibleng hindi kita idemanda, pero pwede kong bawasan ang parusa mo. Depende sa halaga ng sikretong ibibigay mo. Ikaw ang nag-utos na maghiganti. Ikaw din ang dahilan kung bakit mawawalan ng tagapagmana ang matandang Chen. Ikaw rin ang nanakit. Anong karapatan mong ipakulong kami? Tinulungan ka namin ng gusto, pero hindi mo man lang kami tinulungan na makaligtas. Ikaw pa ang nagbabagsak sa amin. Liu Yan, kung ganyan kakatigas ang ulo, huwag kang magtaka kung gantihan ka namin. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, papanagutin kita hanggang sa kulungan. Magpatuloy ka. Nandito ako. Hindi niya mapipigilan ang bibig mo. Boss Chen, noong kayo pa ni Liu Yan, nagloloko na siya. Matagal na siyang nakikipagrelasyon sa ideal na lalaki niya. Ayaw lang niyang mawala ang pera mo. Hayop ka. Tumahimik ka. Ako ang hayop? Ikaw na babaeng naglalandi sa 2 lalaki. Mas masahol ka pa sa hayop. Boss Chen, yung bata sa tiyan niya, hindi rin sa'yo. Sa ideal na lalaki niya yon. Narito pa ang mga litrato. Wag tingnan. Umalis ka dyan. Liu Yan! Ikaw na babaeng ito! Boss Chen, nagpaplano pa siyang pagkapanganak sa bata, maghanap ng dahilan para patayin ka, para ang anak nila ang magmana ng Chen Group. Balak mo pang patayin ang anak ko. Ikaw nagago ka. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Mahal, hindi ganoon. Huwag kang makinig sa kanya. Photoshop lang ang mga litratong ito. Boss Chen, totoo ang lahat ng ito.
May ebidensya ako. Hindi, huwag ipakita. Sabi ng doktor, hindi pwedeng magpalaglag ang katawan ko. Kapag nagpalaglag ako, mahirap nang magkaanak ulit, kaya ang batang ito, kailangan kong ituloy. Ano naman ang sasabihin ni Zhao Lei? Anak niya ito. Masisiyahan pa nga siya. Ang magiging anak niya ay magiging anak na ng isang presidente ng isang listed company. Ang magiging tanging tagapagmana ng Chen Conglomerate. Sabi pa niya, kung may mangyari man kay Chen Hai, sa amin mapupunta ang Chen Conglomerate. Napakasama mo talaga. Akala ko noon, maarte ka lang at mapagmahal sa luho, at mayabang. Pero hindi ko inakalang ganito kang walang hiyat malandi. Hindi ka karapat dapat kay Xiao Hai. Hindi ganoon, tatay. Hindi ganoon. Honey, ginawa lang niya ang recording na ito. Naiinggit lang siya sa akin. Honey, huwag kang maniwala sa kanya. Boss Chen, bawat salita rito ay galing mismo sa bibig ni Liu Yan. Dapat kang maniwala sa akin. Hindi ko ipapanganib ang buong buhay ko. Bakit siya maniniwala sa iyo? Asawa niya ako. Dapat siyang maniwala sa akin. Kayong dalawa? Isang nagsasabing totoo ang ebidensya at isang nagsasabing peke. Sige, hanapin natin ang lalaking iyon. Pagdating ng panahon, ang sinungaling na iyon, kasama ang kanyang pamilya, papaniwalain kong masira ang buhay. At palalayasin sa Haidu. Gawin siyang mawalan ng tahanan. Tapos, palayasin sa Haidu. Anong karapatan nyo? Usapan nila yan. Anong kinalaman natin? Oo nga, anong karapatan niyong maging ganoon ka-authoritarian? Mambuli ng ganyan? Ang kasalanan ng isa, hindi kasalanan ng pamilya. Kahit na nagsinungaling si Liu Yan, anong kinalaman natin doon? Talaga nga. Hindi ako naniniwalang makakaya mong kontrolin ang lahat. Nagtatrabaho ang manugang ko sa Shanghai Group. Hindi ako naniniwalang aabot ang kapangyarihan mo doon, na hindi kami mabubuhay ng maayos sa Haidu. Kung gusto niyong mapalaya sa Haidu ngayon din, hindi ako mag-aatubiling na bigyan kayo ng gusto niyo ngayon na. Yan, magsalita ka naman. Honey, ikaw lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Maniwala ka sa akin. Ganoon ba? Ano sa palagay mo? Kung talagang wala ngang lalaking ito, ang magigipit at mawawalan ng tahanan ay siguradong ikaw. Boss Chen, alam ko kung nasaan siya. Sasabihin ko na ngayon. Mga tauhan, kunin niyo ang lalaking iyon at dalhin dito. Ano to? Bitawan niyo ako. Bibitawan. Boss Chen, siya ang kabit ni Liu Yan. Ang unang pag-ibig niya noong high school. Ang ama ng sanggol sa tiyan niya. Hala, si. Ginoong Chen, siya ang kabit ni Liu Yan. Ang unang pag-ibig niya noong high school. Ang ama ng sanggol sa tiyan niya. Hindi ganyan, mahal. Kaklase ko lang si Zhao Lei noong high school. Malinis ang relasyon namin. Kilala mo ba siya? Oo, kilala ko. Si Liu Yan. Kaklase ko nung high school. Niligawan ko pa siya noon. Masyado siyang malamig. Kaya, hindi ako pinansin. Kung hindi ka pinansin, bakit may anak ka? Sa tiyan niya. Ano? Anak ko? Hindi na kami nagkita ng mahigit 10 taon. Paano magkakaroon ng anak ko sa tiyan niya? Baka ikaw ang nakabuntis sa kanya. Naghanap ka lang ng masisisi. Zhao Lei, huwag kang magkunwari. Noong isang linggo, nagkita pa tayong tatlo para kumain. Kayong dalawa, ang sweet-sweet nyo. Ngayon, nagkukunwari ka pa. Ginoong Chen, nagkukunwari lang siya dahil may konsensya siya. Sinasadya niyang itago. Oo nga pala. May video siya sa phone niya kasama si Liu Yan. Ipinagmayabang pa nila sa akin. Ginoong Chen, pakiusap, pacheck mo ang phone niya. Magkakasama talaga kayong mga salot. Nakakadiri talaga. Bigay mo sa akin. Ano ba yan? Illegal yan. Violation yan ng privacy. Bigay mo yan. Liu Yan, napakasakit. Akala ko mahal mo ako. Nagbulag-bulagan lang pala ako. Mahal, alam kong nagkamali ako. Pag uwi ko, ipalalaglag ko ang bata. Magsisimula ulit tayo, okay lang ba? Sinusumpa ko, mula ngayon, magiging mabuting asawa, at ina talaga ako. Patawarin mo na ako ngayong pagkakataong ito, please. Nadaya lang ako ng taong ito. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mahal, hindi ko kayang mawala ka. Chen Hai, patawarin mo na si Yan Yan. Tingnan mo, sino ba ang hindi nagkakamali sa mundo? Mabuting bata si Yan Yan. Nadaya lang siya ng gago ang lalaking ito.
Biktima rin siya. Tama, Chen Hai. Magsimula kayong muli. Anak ko siya, kilala ko siya. Sa susunod, magiging tapat na siya sa'yo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, okay lang ba? Umalis ka! Manager Chen, nagkamali ako. Hindi ko dapat kinain si Liu Yan. Ako. At siya ang nanulsol sa akin. Ano raw sabi niya? Nasa puso niya raw ako. Gusto niyang makipagtalik sa akin. Gusto niyang maging kami. Nauto lang ako niya. Kayo, walang makakatakas. Guguluhin ko ang buhay ninyong lahat. Palalayasin ko kayo sa Haidu. Ang lakas naman ng loob mo, Manager Chen. Gugulo ko ang buhay ninyo. Paalisin ko kayo sa Haidu. Ang lakas ng loob mo, Chen Zong. Kuya, Ano ka ba? Hindi ko pa nga nagpapakilala. Ako ang punong tagapamahala ng sangay ng Shanghai Group. Sun Tao. Sun Tao. Ano, honey, na-promote ka. Shanghai Group? Yung may trilyon-trilyon na halaga? Ang pinakamalaking Shanghai Group sa Daxia? Ayos, ang galing ng asawa ng anak ko. Chen Hai, ang Chenshi Group mo ay bagong nakalista lang na maliit na kumpanya. Ang net worth mo ay nasa 10 billion lang, di ba? Gugulo mo ba ang buhay namin? Paalisin mo kami sa Haido? Sun Tao, dapat kang tumindig para sa amin. Sun Tao, ang Yan ay nagkamali lang ng konti. Itong Chen Hai ay pinilit na i-cancel ang kasal ni Yan at nagmamalaki pa na paalisin kami lahat sa Haido. Paalisin sa Haido? Siya? Ang presidente ng kumpanyang malapit na magbagsak dahil sa kakulangan ng pondo, hindi niya sinabi sa inyo? Ang kumpanya niya ay may malaking kakulangan sa pondo. Sa loob ng 3 araw, kung hindi siya makapaglabas ng 50 bilyon, magkakaroon siya ng utang na daan-daang bilyon. Hindi ba niya sinabi sa inyo? Ang kanyang kumpanya ay nahaharap ngayon sa malaking financial gap sa loob ng 3 araw. Kung hindi niya maibibigay ang 5 bilyon, magkakautang siya ng daan-daang bilyon. Ano? Malulugi na ang Chen Group? Magkakautang si Chen Hai ng 100 bilyon. Buti na lang. Buti na lang at hindi nakipag-engage si Yan sa kanya. Hindi siya napangasawa niya. Kung hindi, ang aming pamilyang Liu ay talagang tuluyang masisira. Chen Hai, malulugi ka na pala. Anong karapatan mong mag-utos dito? Xiao Hai, kanina kang umaga pumunta sa opisina, ito ba ang dahilan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin sa iyo. Para saan? 5 bilyon iyon. Ikaw, isang matandang galing probinsya, kaya mo bang bayaran iyon? Tumahimik ka! Chen Hai, bangkarote ka na. Hindi na ako takot sa pananakot mo ngayon. Tama, yan. Ngayon, ang asawa ng ate mo ang hepe ng Shanghai Group sa Haido. Napakalakas ng impluensya. Titingnan ko kung itong si Chen Hai ay maglakas loob pang galawin ka. Tatay, huwag kang mag-alala. Ayos lang ang kumpanya. Ang dahilan kung bakit may 5 bilyong funding gap ay dahil ina-acquire ko ngayon ang isang luxury brand. Kapag successful ang acquisition, ang aming Chen Group ay magiging 1 trilyon pesong conglomerate. Ang mga connection ko sa negosyo sa mga nakaraang taon, pati na ang potensyal ng Chen Group, hindi magiging problema ang pag-secure ng 5 bilyon. Ano? Kapag natuloy ang acquisition, ang Chen Group ay magiging 1 trillion peso conglomerate agad. Yung mga connections ko sa negosyo nitong mga nakaraang taon, pati na rin ang potential ng Chen Group, hindi magiging problema ang pag-secure ng 5 bilyong piso. Ano? Yunsi, talagang malaki na ang anak natin. Bayaw. Totoo ba ang sinasabi ni Chen Hai? Trillion peso group? Muntik na akong maging asawa ng chairman ng 1 trillion peso group. Hindi mo na makakamit yan kailanman. Ginoong Chen, masyado ka yatang nagmamadali. Sasabihin ko sa iyo, ang posisyon ng asawa ng chairman ng Chen Group, dapat, at si Yan lang ang magiging iyon. Ano ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ang head ng Haidu branch ng Shanghai Group. Isang salita ko lang, ang buong Haidu, hindi, ang buong Great Xia, walang isang kumpanya ang magpapautang sa iyo. Lahat ng pagsisikap mo, lahat ng tagumpay mo, mawawala lang lahat. Sun Tao, itinaas ka ng Shanghai Group bilang head ng Haido. Para lang magyabang at gumawa ng kung ano-ano, at maging abusado. Hindi ka ba natatakot matanggal? Hindi, sino ba tong matandang to? Alam mo ba kung sino ako?
Tatlo lang kaming head sa buong grupo. Direktang nakikipag-ugnayan sa secretary ng chairman. Nasa ilalim lang ng isang tao, nasa ibabaw ng libo-libo. Ang ibig kong sabihin, yun din ang ibig sabihin ng Shanghai Group. Wala kang karapatang makialam dito, matanda. Tatlo lang ang kabuuang tagapamahala. Direktang nakikipag-ugnayan sa sekretarya ng presidente. Pangalawa lang sa presidente, ngunit mas mataas pa sa lahat. Ang ibig kong sabihin, iyon din ang ibig sabihin ng Shanghai Group. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, matanda ka man. Gusto mong mamatay? Mahal, nagkamali ako noon. Pangako ko, hindi na ako muling gagawa niyon. Huwag ka na ring magalit sa kanya. Para din naman sa akin ang ginagawa niya. Basta't magtagumpay tayo sa engagement at kasal, naniniwala ako na hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para atakihin ang Chen Group. Nanggugulo ka ba sa akin? Mahal, paano kita guguluhin? Nais ko lang na hindi kita pakawalan. Nagsiping ako sa iba. Pero nagkamali lang ako, isang pagkakamaling nagagawa ng halos lahat ng babae. Bakit mo ito pinipilit? Mahal, ayaw mo rin namang mawala ang Chen Group na pinaghirapan mong itayo, di ba? Umalis ka! Nakakadiri ka talaga! Ikaw, Mayabang! Ilang taon na akong nagpapatakbo sa Haidu. Ako si Chen Hai. Hindi ako naniniwalang kayang kontrolin ng isang tagapamahala ng Haidu ang lahat. See? Ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ko, ha? Mamaya, papaniwalain kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Tagapangulo, gusto mo bang? Gamitin itong pangyayari para pagbantaan si Shanghai. Ipadala ang aking utos. I-blacklist ang Chen Group. Oy, Masama ang balita, Boss Chen. Haifa, Kiling, Zhengguang. Nag-withdraw ng puhunan ang tatlong malalaking grupo. Kinansela ng bangko ang loan sa Chen Group at ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa atin nagsisubmit ng termination ng kontrata. Lubog ang market value ng kumpanya. ano? Oy, Sir Chen, may problema! Haifa, Kiling, Zhengguang. Ang tatlong malaking grupo ay nag-withdraw ng pondo ng sabay-sabay. Ang bangko ay nag-cancel ng loan sa Chen Group. At ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa amin ay naghain ng termination ng kontrata. Ang market value ng kumpanya ay bumagsak. ano? Ito. Shanghai, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ang paglapastangan sa Shanghai Group ay may isang kahihinatnan lamang. Pagbagsak, pagpapasara, liquidation. Chen Hai, hindi mo inasahan na darating ang araw na ito para sa iyo, di ba? Hindi ba sinabi mo na babagsak ang Yu Group? Bakit ikaw ang unang bumagsak? Liu Yan. Chen Hai, huwag mong sabihin na hindi ako nagbibigay ng pagkakataon. Dito ay 100 billion order ng Shanghai Group. 100 billion order, 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 100 billion order. Maaaring mag-advance payment ng 50% cash. Ituturing ko ito bilang engagement gift para sa iyo at Yan Yan. Kung magpakasal ka lang kay Yan Yan, ang 50 billion cash ay sapat para punan ang financial gap mo. 100 billion ora. Salamat kuya. 100 billion order. Talagang 100 billion order. Hahaha. Xiao Tao, ikaw talaga ang may pinakamalaking potensyal. Sa pagkakaroon ng 100 billion order at ang 50 billion advance payment ang Liu family, ay hindi lang magiging matatag posible na maging isa sa mga kilalang tao sa Haidu. Ay, mabuti, mabuti. Chen Hai, hindi mo inasahan, di ba? Nagbabago ang kapalaran. Noon tinapon mo ako parang basura. Ngayon hindi mo ako maaabot. Chen Hai, hindi mo inaasahan, ano? Ganyan talaga ang buhay, paikot-ikot. Noon, parang basura mo akong itinapon. Ngayon, hindi mo na ako maabot. Tiyo. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para sakupin ang Chen Group. Basta't ipagpatuloy lang ninyo ang kasal nina Chen Hai at Yan Yan, tutulungan natin siyang punan ang 5 bilyong piso. Kapag nalampasan na niya ang problema, ang Chen Group ay magiging 1 trilyong pisong konglomerato. Tiyak na aangat ang ating buhay. Wala nang problema sa pang-araw-araw. Ha ha ha, Xiao Tao, ikaw talaga. Huwag kang mag-alala, basta't dumating ang pera, tiyak na may parte ka. Ha ha ha. Yan yan, paano mo kinakausap si Xiao Hai? Sa pagitan ng mag-asawa, sino ba ang hindi nag-aaway? Ayon sa kasabihan, mag-away man sa gabi, magbati rin sa umaga. Ngayon, nasa krisis ang kumpanya ni Chen Hai. Lalo na ngayon, dapat tayong magtulungan.
Pagkatapos ng kasal, makukuha mo ang kalahati ng kanyang ari-arian. Kapag nalampasan na ng kumpanya ni Chen Hai ang krisis, makakatanggap tayo ng hindi bababa sa 50 bilyon. Ay, Sauhan, basta't humingi ka lang ng tawad kay Yan Yan. Ang nangyari ngayon, kalimutan na natin. Sa hinaharap, huwag kang mag-alala. Magiging pamilya pa rin tayo. Ang krisis ng iyong kumpanya, tutulungan ka naming malutas. Humingi ako ng tawad sa kanya? Ano naman kung humingi ka ng tawad? Ilang sampal ba ang ibinigay mo sa akin ngayon? Wala ka bang pakiramdam? Chen Hai, sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong tulungan ka ng aming pamilya na malampasan ang krisis, isa lang ang paraan. Chen Hai, hindi ba't gusto mo palagi na magtayo ng isang dakilang kumpanya? Maging isang may pananagutan at may konsensyang negosyante? Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi ka sasang-ayon, ang libu-libong empleyado ng Chen Group, lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Sa panahong iyon, ang kanilang mga asawa, mga magulang, at mga anak, lahat sila ay mahihirapan. Mawawalan ng suporta. At ito, ikaw ang may kasalanan. Tama na. Anong sinisigaw mo? Ano, makakapagbigay ka ba ng 5 bilyon? Kung hindi magagawa ni Chairman Chen, sa mundong ito, walang sinuman ang makakagawa. Punong tagapamahala ng Haidu Bulgari, Zhang Lei. Pangulo ng Tianhai Technology, Xu Ling. Pangulo ng Haidu Logistics Group, Qian Senator. Nakita na namin si Chairman Chen ng Shanghai Group. Papa, ikaw talaga. Ang Shanghai Group, ako at ang mama mo ang nagtatad. Noong ikay 6 na taong gulang, siya'y namatay dahil sa sakit. Sa huling sandali, pinagtaguan niya ako ng pagkatao. Hanggang sa ikaw ay lumaki, bago sasabihin, para hindi ka maging isang walang kwentang tao. Mama? Hindi. Imposible ito. Kung ikaw talaga ang chairman, bakit hinayaan mong ipasara ang kumpanya ng anak mo? Tama, hindi makatuwiran ito. Ang dahilan kung bakit hindi ko agad pinigilan si Sun Tao ay para magbigay ng babala sa Shanghai. Ang negosyo ay parang digmaan, plano bago kumilos. Ang matalinong kuneho ay may 3 lungga. Huwag maging mapagmataas. Kung hindi, kahit anong magandang resulta ang inihanda, para lang sa iba ang lahat. Papa? Naiintindihan ko. Chen Hai. Siya ang nag-iisa tagapagmana ng Shanghai Group na trilyon ang halaga. Ang tatay niya chairman ng Shanghai Group. Yan Yan ay muntik na maging asawa ng trilyonaryong presidente. Hindi. Imposible ito. Ang dahilan ng pagpunta namin dito ay para magbigay pugay sa kasal ni Ginoong Chen. Pero hindi ko inakala na kinansela. At ikaw, nag-akusa kay Ginoong Chen na ginagago ka. Talagang katawa-tawa. Ang sariling kasalanan ay hindi maaaring mabuhay. Ang walang swerte ay hindi makapasok sa may swerte. Ikaw, talagang mahirap ang buhay. Hindi. Imposible. Ang gumagawa ng masama, siya rin ang magdurusa. Ang taong walang swerte, hindi makakapasok sa maswerteng pamilya. Ikaw ay talagang isinilang na hamak. Hindi. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng maging presidente ng 100 bilyong kumpanya. Ang damit mo'y napakapangit. Galing ka pa sa probinsya. Hindi ako naniniwala. Ano sa palagay mo? Paano dapat mag-itsura ang isang trilyonaryo? Tulad mo, na agad-agad ipinagmamalaki ang meron ka sa harap ng iba. Biglang yaman lang ang mga mahirap. Shanghai, ikaw na ang bahala sa kanila. Ikaw bang tagapamahala ng Shanghai Group dito sa Haidu? Simula ngayon, hindi ka na. Subalit, dahil ginamit mo ang pangalan ng Shanghai Group para manloko rito, nasira ang reputasyon ng Shanghai Group. Bilang tagapagmana ng Shanghai Group, isasakdal kita. At para sa iyo, at sa inyong lahat, pinunit ninyo ang titulo ng lupa, binasag ang pulseras na jade, at binugbog ng malubha ang aking ama. Sa natitirang buhay ninyo, mag-isip-isip kayo sa loob ng bilangguan. Kayo ay mananagot din sa inyong mga ginawa. Dalhin ninyo silang lahat. Tara na. Shanghai Group. Muntik na akong makapag-asawa sa pamilya ng Shanghai Group. Muntik na akong maging isang mayamang pamilya. Muntikan lang.